Sia Oyong. Pasensya na talaga. Lin Yuan, paumanhin? Hindi bale. Fang Chen, walang pakinabang. Mula simula hanggang wakas. Hindi siya pinansin. Lin Yuan, hindi na kailangan pang magsalita ng marami sa mga taong mayabang na tulad mo. Dahil hindi naman sila makikinig. Nag-aalangan si Meng Tianling na tumingin kay Fang Chen. Bagaman bata at matagumpay si Fang Chen. Masyado pa siyang bata. Naisip niya na hindi na kailangan pang tingnan ni Fang Chen. Dahil masasayang lang ang oras. Ngunit sa oras na ito, nagsalita si Meng Tianhuang kung gayon. Fang Keqing. Salamat sa iyong pagpapagod. Nagulat si Meng Tianling, Ama. Ikinaway ni Meng Tianhuang ang kanyang kamay at sinabi. Dumating si Fang Keqing dito upang gamutin ako. Paano ko naman hahayaang umalis siya nang walang nagawa? Hindi ito ang paraan ng pagtanggap ng bisita ng pamilya Meng. Nag-isip sandali si Meng Tianling. At sa huli ay wala nang sinabi. Sa sitwasyon ngayon ng kanyang ama, kailangan na lang niyang subukan ang lahat. Kahit na walang pag-asa. Salamat. Fang Keqing. Sabi ni Meng Tianling. Bahagyang tumango si Fang Chen. Saka lumapit sa higaan ni Meng Tianhuang. Masyadong mapangahas. Sabi ni Jingying nang walang galang. Hindi siya pinansin ni Fang Chen. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ni Meng Tianhuang. Pumasok ang kanyang divine sense. Tulad ng sinabi ni Lin Yuan. Napakakaiba ng loob ng katawan ni Meng Tianhuang. Kahit na ang loob ng kanyang katawan ay nasira sa iba't ibang lugar. Hindi makita ang pinagmulan. Para bang ang katawan ni Meng Tianhuang ay ganito na talaga. Mayroong kakaibang pakiramdam. Habang patuloy na naghahanap sa mas malalim na bahagi ng katawan. Biglang natuklasan ni Fang Chen ang isang pamilyar na aura. Pinuntahan niya ito gamit ang kanyang divine sense. Iyon ang direksyon ng Dantian. May problema ang Dantian. O doon mismo ang pinagmulan. Bahagya siyang umiti sa kanyang puso. At direktang nagtungo sa tabi ng Dantian. Napakalaki ng Dantian ni Meng Tianhuang. Kahit si Fang Chen ay hindi ito lubos na masuri. Ang ganitong kalakas na dantian ay nalampasan na ang antas ng tao. Maaaring umabot ito sa mas mataas na kaharian. Isang kaharian na hinahangaan din ni Fang Chen. Naghanap siya sa paligid ng dantian. Ngunit ikinagulat niya na naroon ang pamilyar na pakiramdam. Ngunit hindi niya maramdaman kung saan ito. Para bang naroon. Ngunit hindi niya alam kung saan. Nalubog si Fang Chen sa malalim na pag-iisip. Ang kaalaman ng isang 6th grade alchemist ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Ang kaalaman ng 6th grade alchemist na ito ay hindi lamang ingay sa alchemy, kundi pati na rin ang malalim na pagkaunawa sa mga epekto ng iba't ibang halaman. At B. Sa sandaling ito, inilista ni Fang Chen ang lahat ng posibleng sitwasyon na maaaring magdulot ng ganitong kondisyon. Sa lalong madaling panahon, nakarating siya sa isang konklusyon, hindi ito sakit. Hindi lamang ito lason, kundi isang lason na maaaring makuha lamang sa pangmatagalang pag-inom. Ngunit, hindi pa rin makita ni Fang Chen kung anong lason ito. Gayunpaman, mayroon na siyang kaunting ideya sa kanyang isip. Uy! Nalalaman mo ba talaga? Sa sandaling ito, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagising si Fang Chen. Sa kanya natuklasan na nag-iisip na pala siya sa loob ng kalahating oras. At ang nagsalita ay walang iba kundi si Jingying. Walang galang na sinabi ni Jingying. Kung hindi mo makita, huwag kang magpanggap dito. Hindi siya pinansin ni Fang Chen. Sa halip, tumingin siya kay Meng Tianhuang. Ngumiti si Meng Tianhuang at sinabi, Fang Keqing, ayos lang kung hindi mo makita. Bata ka pa kasi. Litaw din ang pagkadismaya sa mukha ni Meng Tianling.
Bagaman inaasahan na niya ito. Tahimik si Fang Chen sandali. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ito o hindi. Ang taong maaaring maglason kay Meng Tianhuang ay maaari lamang mula sa loob ng pamilya Meng. Kung ang taong iyon ay narito, malaki ang magiging problema. Binitawan niya ang kamay ni Meng Tianhuang at sinabi sa kanya sa pamamagitan ng mental transmission. Pinuno Meng, nakita ko na ang iyong sakit. Nagulat si Meng Tianhuang. Naglaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Fang Chen. Ang kanyang pagod na mga mata ay nagpakita ng isang sinag ng liwanag. At medyo bumuti ang kanyang kalusugan. Nagpatuloy si Fang Chen sa mental transmission. Oh! Sa madaling salita, hindi ito sakit, kundi lason. Hindi na siya nagsalita pa. Naniniwala siyang maiintindihan ni Meng Tianhuang. Naiintindihan nga ni Meng Tianhuang. Nagulat muna siya. Ngunit agad ding kumalma. Tila may naisip siya. Saka siya sumigaw, Meng Longwei. Ang kanyang ama ay magaspang. Agad namang sumagot ang nasa edad na lalaki. Siya si Meng Longwei, ang ikatlong anak ni Meng Tianhuang. Sakupin ang buong pamilya Meng. Huwag hayaan ang sinuman na umalis sa pamilya Meng. At huwag hayaan ang anumang impormasyon na lumabas. Sabi ni Meng Tianhuang. Nagulat si Meng Longwei at ang iba pa. At hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagkaganoon si Meng Tianhuang. Gayunpaman, dahil utos ito ng kanyang ama, wala namang tutol si Meng Longwei at umalis matapos magbigay galang. Saka lamang sinabi ni Meng Tianhuang kay Fang Chen. Fang Keqing, ngayon ay maaari ka nang magsalita ng walang pag-aalala. Nagulat ang lahat. At sabay-sabay silang tumingin kay Fang Chen. Nakita ba niya ang sakit ni Meng Tianhuang? Bahagyang tumango si Fang Chen. At sinabi, ang sakit ni Pinuno Meng ay hindi sakit. Ito ay isang lason na matagal nang iniinom. Ito ay isang lason na matagal nang iniinom. Nang marinig ito, lahat ay nagulantang. Paano mangyayari iyon? Sabi ni Lin Yuan. Magkaiba ang lason at sakit. Kung lason nga, dapat ay nasuri ko na. Si Jingying ay hindi rin naniniwala. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano dito. Nais mong ipakita na mayroon kang kakayahan. Pinuno Meng. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagtanong si Meng Tianling kay Fang Keqing, anong klaseng lason iyon? Sumagot si Fang Chen, isang matagalang lason. Kung anong eksaktong lason? Hindi ko pa nasuri. Hindi mo nga nakita. Tapos sasabihin mong lason? Hindi ba't nagpapanggap ka lang? Nang marinig ito ni Jingying, mas naging sigurado siya na nagmamalaki lang si Fang Chen. Huwag kang mag-isip na hindi ko alam. Nais mo lang linlangin si Pinuno Meng. Pinuno Meng. Pakiusap. Paalisin mo ang taong ito na may masamang hangarin. Siya ay mukhang nagagalak na parang nabisto niya si Fang Chen. Si Meng Tianhuang naman ay naniwala ng 70%. Dahil noon pa man, medyo may naramdaman na siyang kakaiba. Ngunit sa panahong iyon, may sakit na siya. At hindi rin niya pinaniwalaan na totoo iyon. Nagtanong siya kay Fang Keqing, masisira mo ba ang lasong ito? Kaya ko. Sabi ni Fang Chen. Ngunit may kakaibang paraan ng paghahanap. Kailangan itong isama sa demonic energy upang makahanap gamit ang divine sense. Nang marinig ito, nagulat ang lahat, demonic energy na isinama sa divine sense. Ano namang klaseng operasyon iyan? Tumango si Fang Chen. Iniisip ko na may kinalaman ang lasong ito sa demonyo. May isang pamilyar na aura sa katawan ni Meng Tianhuang. At siya ay isang cultivator ng demonyo. Kaya, hinala niya na ang lason ay isang uri ng demonic poison. Ito rin ay isang karaniwang uri ng lason. Ang ibang mga masters ay hindi ito nakita. Hindi dahil sa sila ay mahina.
kundi dahil hindi sila mga demonic cultivators. Tanging ang mga naglilinang ng demonic path ang sensitibo sa demonic energy. Delikado ba? Tanong ni Meng Qianling. Siyempre. May kaunting panganib kapag pumasok ang demonic energy sa katawan. Kahit delikado. Gawin mo. Sabi ni Meng Qianhuang. Sa kalagayan ko ngayon, ano pa ba ang katatakutan ko? Si Meng Qianling ay agad na nawalan ng imik. Sinabi ni Meng Qianhuang kay Fang Chen. Fang Keqing, gawin mo lang ang gusto mo. Kahit na may panganib, hinding-hindi ka sisisihin ng pamilya Meng. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Ang huling pangungusap ay sinabi niya kay Meng Qianling. Opo. Tumango si Meng Qianling nang may pag-aatubili. Naintindihan niya na ang desisyon ng kanyang ama ay hindi na mababago. Mabuti. Bahagyang tumango si Fang Chen. Saka ipinikit ang kanyang mga mata. At inaktibo ang demonic sword body. Agad na bumuhos ang purong demonic energy. Agad na napuno ng demonic energy ang buong silid. Napasinghap ang lahat. Nagbago ang kanilang ekspresyon ng paulit-ulit. Ang demonic energy na inilabas ni Fang Chen ay napakapuro. Para bang hindi ito kayang linangin ang tao. Kundi parang natural na demonic energy. Alam niyo ba? Ang tao ay mas akma sa cultivation ng dao. Ang cultivation ng demonyo ay may impurities. Kaunti o marami. Ito ang dahilan kung bakit mas mapanganib ang cultivation ng demonyo. Ngunit si Fang Chen ay parang isang natural na henyo ng demonic cultivation. Hindi. Siya ay demonyo. Pagkatapos maghanda si Fang Chen, muling hinawakan ang pulso ni Meng Qianhuang. Kasabay nito, binuksan niya ang kanyang demonic heaven eyes. At inusisa ang loob ng katawan ni Meng Qianhuang. Ang pagpasok sa pagkakataong ito ay naiba sa nauna. Noong una, ang loob ng katawan ay sira. Mahina. Tuyo. At patay na. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ng katawan ay puno ng nakakatakot na pulang kulay. Nabalot sila sa buong katawan. Patuloy na sinisipsip ang esensya ng katawan ni Meng Qianhuang. Napasinghap si Fang Chen. Kung ang mga bagay na ito ay sumisipsip sa kanya, hindi aabot ng 3 araw. Mamatay na siya. Nakapagtataka na nakaya pa ni Meng Qianhuang ang ganito katagal. Kailangang sabihin na ang pintuan ng kaharian na ito ay talagang kakilakilabot. Kasabay nito, alam na rin ni Fang Chen kung anong lason ito. Talagang matyaga at mapanganib ang taong ito. Ang lasong ito ay hindi lamang lumalamon ng buhay, kundi pati na rin ang kaluluwa. Gaano kaya kinasusuklaman ng taong ito si Pinuno Meng? Upang gamitin ang lasong ito, lumabas si Fang Chen mula sa katawan ni Meng Qianhuang at binitawan ang kamay. Fang Keqing, nakita mo na ba kung anong lason? Nag-aalalang tanong ni Meng Qianling. Tumango si Fang Chen. Nakita ko na. Ito ay isang lason na tinatawag na Chanmo Tunhon Poison. Isang top-tier demonic poison. Nang marinig ito, nagkaiba-iba ang ekspresyon ng lahat. Ilan lang sa kanila ang nakakaalam ng lasong ito. Ito ay gawa-gawa lang. Walang ganyang lason. Mumisi si Jingying habang nakatingin kay Fang Chen. Walang tumutol. Dahil wala pa silang narinig tungkol sa lasong ito. Alam ko ang lasong ito. Habang naghahanda si Jingying na ilantad si Fang Chen, may nagsalita. Nagulat si Jingying. Hindi makapaniwala. Naghanap siya sa taong nagsalita. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang kanyang master. Si Lin Yuan. Sabi ni Lin Yuan, ang lasong ito ay hindi mula sa aking rehiyon, kundi mula sa underworld. Kahit malakas ang lasong ito, kailangan ng napakatagal na panahon upang kumilos. Mas malakas, mas matagal. Tumingin siya kay Meng Qianhuang at hindi nagsalita.
Tanging ang kanyang pamilya lang ang nakakapagbigay ng lason kay Meng Tianhuang sa matagal na panahon. Naintindihan din ni Meng Tianling ang ibig sabihin ni Lin Yuan. At ang tinutukoy niyang Qi Dingshan ay ang ikalawang elder ng pamilya Meng. Siya rin si Meng Dingshan, ang ikalawang anak ni Meng Tianhuang. Siya ang namamahala sa mga elixir na kailangan ni Meng Tianhuang para sa cultivation. Walang ibang tao ang makapagbibigay ng lason sa mahabang panahon maliban sa kanya. Nagbuntong hininga rin si Meng Tianhuang. Alam niyang malamang ang kanyang anak ang may kagagawa nito. Ngunit hindi ito ang oras upang ayusin iyon. Ang pinakamahalaga ay maligtas si Meng Tianhuang. Kayo ay parehong nakakaalam ng sakit na ito. Paano ito gagamutin? Sabik na tanong ni Meng Tianling. Nagbuntong hininga si Lin Yuan at sinabi. Napakahirap gamutin ang lasong ito. Tanging ang maalamat na Heaven and Earth Soul Dissolving Pill lamang ang makakagaling nito. Ngunit iyon ay isang 6th grade elixir. At tanging 6th grade alchemist lamang ang makakagawa nito. Nang marinig ito, muling nanlamig ang puso ni Meng Tianling. Kung gayon, hindi pa rin makatakas ang kanyang ama sa kamatayan. Ngunit habang nawawala ng pag-asa ang lahat, nagsalita si Fang Chen. May isa pang paraan. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Fang Keqing, anong paraan ang alam mo? Masiglang tanong ni Meng Tianling. Sabi ni Fang Chen, may isang paraan na hindi nangangailangan ng 6th grade elixir. 3rd grade elixir lang ang kailangan. 3rd grade elixir lang. Hindi makapaniwalang tumingin ang lahat kay Fang Chen. Iniisip na nagbibiro lang siya. Fang Keqing, hindi ito biro. Sabi ni Meng Tianling. Umiling si Fang Chen. Mayroon akong elixir. Ang pangalan ay Zuan Dumodan. Maaari nitong ilipat ang laso ni Pinuno Meng sa isang demonic cultivator. Bagaman hindi ito lubusang mailipat. Sapat na ang 1/4. Ang natitirang demonic poison ay kayang linangin ng sarili ni Pinuno Fang. Ang mga dakilang nilalang sa itaas ng questing realm ay hindi ganoon kadaling lasonin hanggang mamatay. Kung hindi dahil sa tago at matindi ang lasong ito, na kapag kumilos ay agad na nagdudulot ng matinding sakit. Kung hindi, madali itong matatanggal ni Meng Tianhuang kung nauna niyang natuklasan. Mabuti. Tuwang-tuwa si Meng Tianhuang at Meng Tianling. 3rd grade elixir. Madaling-madali para sa aking master na gawin iyan. Sa sandaling ito, nagsalita si Jingying. Nang marinig ito ni Han Bingxin, galit na galit siyang sumigaw, anong ibig mong sabihin? Nais mo bang agawin ang lahat ng kredito? Walang alinlangan na sinabi ni Jingying. Siyempre. Kung kami ang gagawa, sa amin ang kredito. At saka, kaya ba niyang gumawa ng 3rd grade elixir? Sa puntong ito, mayabang ang mukha niya. Nanggigil si Han Bingxin sa galit. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong kagarapal na tao. Jingying. Tama na. Pinagalitan ni Lin Yuan, ito ay para iligtas si Pinuno Meng. Hindi para agawin ang kredito. Sabi ni Jingying. Hindi ko naman sinabing kailangan ko ng kredito. At hindi rin ako nagkamali. Sa ngayon, ang elixir na ito ay tanging ang aking master lamang ang makakagawa. Tumingin siya kay Fang Chen at sinabi. Naririnig mo ba? Bakit hindi mo pa ilabas ang recipe ng elixir? Tiningnan siya ni Fang Chen. At malamig na sinabi. Ano ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Paulit-ulit na ginugulo ni Jingying si Fang Chen. Akala niya yata ay yari siya sa putik. Paano mo ako nangahas na kausapin ng ganyan? Ang aking master ay isang 5th grade alchemist. Narinig ni Jingying ito at nagalit. Namula ang kanyang mukha sa galit. Malamig na sinabi ni Fang Chen, ikaw. Tanging sa tulong lamang ng iyong master ka mayabang sa labas. Darating ang araw
Na magbabayad ka ng mahal dahil sa iyong kalupitan. Sino ang kinakausap mo? Mas lalong nagalit si Jingying. Sa buong buhay niya, hindi pa siya napahiya ng ganito. Jingying, tumahimik ka. Nang makita ni Lin Yuan na magsasalita pa si Jingying, muli niya itong pinagalitan. Master, tama naman ang sinabi ko. Hindi naman siya makakagawa ng 3 art grade elixir. Di ba? Naisip ni Jingying na tama siya. Ngumisi si Fang Chen. Sino ang nagsabing hindi ko kayang gumawa ng 3 art grade elixir? At saka, ako lang ang makakagawa ng 3 art grade elixir na ito. Nang marinig ito, muling nagulat ang lahat sa buong silid. Hindi makapaniwalang tumingin si Meng Tianling kay Fang Chen. Totoo ba ang sinasabi ni Fang Keqing? Tumango si Fang Chen. Ang elixir na ito ay nangangailangan ng patuloy na pagbuhos ng demonic energy. Kung hindi ito mabubuo. Tanging isang demonic cultivator alchemist lamang ang makakagawa nito. Nang marinig ito ni Lin Yuan, sinabi rin niya, may narinig ako tungkol dito. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ngayon. Saka siya tumingin kay Fang Chen. Pero, Fang Xiaoyu, kaya mo bang gumawa ng 3 art grade elixir? Hindi ka ba 2 grade lang? Walang pakialam nang umiti si Fang Chen. Not. Dati. 2 grade ako. Ngayon, maaari na akong maging 3 art grade. Ngayon, ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng Haoshan Realm. At ang kanyang spiritual power ay mas malakas pa kaysa sa isang Xiantian Realm Master. Walang problema ang 3 art grade elixir. Nagulantang ang lahat. Saka napasinghap. Ang 17 anyos na si Fang Chen ay isa na ngang 3 art grade alchemist. Ang sinabi niyang 2 grade noon ay dahil ayaw lang niyang maging mapagmataas. Impossible. Sumigaw si Jingying. Paano siya magiging 3 art grade? Talagang peki yan. Ayaw na ayaw niyang maniwala. Si Fang Chen, na mas matanda sa kanya ng 1 taon, ay magiging isang 3 art grade alchemist. Walang sinuman ang mas henyo kaysa sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ni Fang Chen. At sinabi niya kay Meng Tianling, Pinuno Meng, pakiusap maghanda ka ng ilang materyales para sa akin. Nagising si Meng Tianling. At walang pag-aatubiling sinabi. Pakiusap. Kaya sinabi ni Fang Chen ang lahat ng kailangan niyang halamang gamot at iba pa. Isinulat ni Meng Tianling ang bawat isa. At personal na nag-asikaso nito. Nang makita ni Jingying na hindi siya pinapansin ni Fang Chen, galit na galit siya. Ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, umisi siya sa kanyang puso. Hintayin mo lang na mabigo ka. Tingnan natin kung paano kita kukutyain. Interesado ring tumingin si Lin Yuan kay Fang Chen. Hindi rin siya naniniwala na si Fang Chen, sa kanyang murang edad, ay isa ng 3 art grade alchemist. Dahil masyadong bata si Fang Chen. Kung totoo iyon, masyado siyang henyo. Ngunit kung totoo ba o hindi, naniniwala siyang malalaman ito sa lalong madaling panahon. Para sa pamilya Meng, halos lahat ng hindi nawawalang materyales ay makikita. Bagaman mahirap hanapin ang mga materyales ni Fang Chen, madali lang ito para sa pamilya Meng. Sa loob lamang ng 1 oras, bumalik si Meng Tianling nang nagmamadali. At sumigaw. Nahanap na ang lahat. Dinala niya ang lahat ng materyales sa harap ni Fang Chen. At nagtanong, Fang Keqing, ayos ba ang mga materyales na ito? Tiningnan ni Fang Chen ang lahat. Ang lahat ng halamang gamot ay may mataas na kalidad. At hindi lamang ito isang set. Bukod dito, mayroon ding isang 5th grade Huang rank alchemy furnace. Tumango siya at sinabi, walang problema. Simulan na nating gawin ngayon. Kailangan ba nating maghanda ng alchemy room?
Hindi. Mahigpit ang oras. Gawin na lang natin dito. Ang mga elixirs na mas mababa sa 5th grade. Hindi nangangailangan ng alchemy room. Sapat na ang furnace. Kung mas mabilis na ayusin ang sitwasyon ni Meng Tianhuang, mas mabuti. Ang pagpapaliban ay magdudulot lamang ng patuloy na problema. Nagulat ang lahat. Plano ni Fang Chen na gumawa ng elixir sa harap ng lahat. CJ. Matigas na tumango si Meng Tianling. Naintindihan din niya na mahigpit ang oras. Ang kwarto ay malaki. Sapat na para sa isang alchemy furnace. Hindi na nag-atubili si Fang Chen. Matapos ayusin ang mga materyales, sinimulan na niyang gumawa ng elixir. Tingnan ko nga kung paano ka gagawa ng 3 art grade elixir. Malamig na sinabi ni Jingying sa kanyang puso. Hindi pa rin siya naniniwala na si Fang Chen ay isang 3 art grade alchemist. Hindi lang siya. Ang iba ay hindi rin naniniwala. Dahil masyadong bata si Fang Chen. Sa harap ng mga nagdududang tingin ang lahat, sinindihan ni Fang Chen ang alchemy furnace. At sinimulan ang paggawa ng Zuan Dumodan. Ang 3 art grade elixir. Ang pinakamahalaga ay ang demonic energy. Kaya, ang demonic energy sa elixir na ito ay dapat na napakatindi at puro. Kung hindi, mabibigo ito. Ngunit sino si Fang Chen? Siya na may demonic sword body. Ang kanyang demonic energy ay napakapuro. Na hindi ito maihahambing sa ibang demonic cultivators. Ibinato niya ang mga halamang gamot ng isa-isa sa furnace. Kasabay nito, ipinasok ang demonic energy sa furnace. Nagliyab ang pulang apoy sa buong furnace. Napakakaiba. Nang makita ang ganitong paraan ng paggawa ng elixir. Kahit si Lin Yuan ay bahagyang nagulat. Ito ang unang beses niyang nakakita ng eksena ng paggawa ng demonic elixir. Ang demonic cultivators ay karaniwang hindi pumupunta sa alchemy path. Dahil kumpara sa ordinaryong cultivators, mas mahirap para sa demonic cultivators na pumasok sa alchemy path. Ngunit, si Fang Chen sa harap niya ay ang maalamat na demonic alchemist. Kung talagang nakagawa siya ng 3 art grade elixir, maaaring magdulot ito ng ingay sa buong Shandongyu alchemy world. Kinontrol ni Fang Chen ang apoy, habang naglalabas ng demonic energy. Ang kanyang pamamaraan ng paggawa ay napakakaraniwan. Wala itong anumang kapansin-pansin na bahagi. Ito ay muling ikinagalit ni Jingying. Iyan ba ang tawag mong alchemy? Walang kapansin-pansin na bahagi. Simple lang. Tiyak na mabibigo. Nang marinig ito, walang reaksyon si Fang Chen. Ngunit nagalit si Meng Tianling. Si Fang Chen ay gumagawa ng elixir para sa kanyang ama. Ngunit sinasabi ng kabilang panig na mabibigo ito. Dati. Dahil sa tingin niya ay bata pa ang babae at walang pinag-aralan. Hindi niya pinansin. Ngunit ngayon, ang mga salita niya ay nagpagalit sa kanya. Master Lin Yuan. Kung magsasalita pa siya ng isang salita, huwag kang magalit kung ang pamilya Meng ay hindi maging magiliw. Malamig na sabi ni Meng Tianling. Alam din ni Lin Yuan na sumobra na si Jingying sa pagkakataong ito. Tinitigan niya si Jingying at pinagalitan. Kung mangahas kang magsalita pa, huwag ka nang lumabas pag uwi natin. Sa kanya sinabi kay Meng Tianling nang may paumanhin. Paumanhin. Senior Elder Meng. Kung magkamali pa siya, palalayasin ko siya. Suminghal si Meng Tianling. At wala nang sinabi pa. Pinagalitan si Jingying ng kanyang master. At nagpakita ng mukhang paumanhin. Ngunit sa kanyang puso ay labis siyang nagalit kay Meng Tianling. Humph! Hintayin mo lang na mabigo ang taong ito. Tingnan natin kung paano mo papakiusapan ang aking master. Nag-iisip siya. Nagpapatuloy ang paggawa ni Fang Chen. Ngunit ang pamamaraan ay karaniwan pa rin. Walang kapansin-pansin.
Ngunit dahan-dahan, napansin ng lahat na may kakaiba. Ang tila karaniwan na pamamaraan ni Fang Chen ay maihalos perpektong control. Nanlaki ang mga mata ni Lin Yuan. Hindi makapaniwala. Ang oras ng paglagay ng mga halamang gamot sa furnace. Ang kontrol sa init. Ang pagpasok ng demonic energy. Ang bawat hakbang ay halos perpekto. Kahit na walang anumang pamamaraan ng alchemy. Ang ganitong paraan ng paggawa ay hindi magpapatalo sa anumang paraan ng alchemy. Paano nangyari iyon? Kahit na gusto niyang kontrolin ng ganito. Napakahirap. Bukod pa rito. Ang ginagawa niya ay demonic elixir. Mas madaling maging magulo ang demonic elixir. At mas mahirap kontrolin. Ngunit nagawa ni Fang Chen ito. At napakagaan pa. Paano niya ginawa iyon? Hindi umaasa si Fang Chen sa alchemy methods, kundi sa kanyang pagkaunawa sa alchemy path. Ngunit 17 pa lang siya. Hindi ito ang pagkaunawa na dapat mayroon ang isang 17 anyos na binata. Bagaman hindi naiintindihan ng iba ang alchemy. Ngunit nang makita nila ang elixir na dahan-dahang nabubuo sa furnace, at ang gulat na mukha ni Master Lin Yuan, naintindihan nila. Kaya ni Fang Chen na gumawa ng 3 art-grade elixir. Malamang, siya ay isang 17 anyos na 3 art-grade alchemist. Impossible. Talagang imposible. Hindi naniniwala si Jingying. Sa mundong ito, mayroon pa bang henyo na mas henyo kaysa sa kanya? Gusto niyang sumigaw. Ngunit naisip niya ang saloobin ni Meng Tianling kanina. Kaya't napilitan siyang pigilin ang sarili. Nagdasal siya sa kanyang puso. Mabibigo siya. Talagang nagpapatuloy ang paggawa ni Fang Chen. Sa oras na ito, ang elixir sa furnace ay unti-unting nabubuo. Naglalabas ng mahinang demonic energy. Ngayon ay dumating na ang pinakamahalagang sandali. Ang huling hakbang. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Dahil sa takot na makaistorbo kay Fang Chen. Si Meng Tianling naman ay nagbabantay sa iba. Kung may mangahas na istorbohin si Fang Chen sa oras na ito, agad siyang aatake ng walang pag-aatubili. Unti-unting nabuo ang elixir. At nagkaroon na ng anyo ng isang pil. Ngunit nang makita ito ni Fang Chen, kumunot ang kanyang noo. Kulang ng kaunting demonic energy. Kung iba, sapat na sana ang elixir na ito. Ngunit si Meng Tianhuang ay iba. Hindi sapat ang demonic energy na ito. Naisip ito. Binuo niya ang kanyang mga kamay. At sumabog ang demonic energy sa kanyang katawan. Mas lalong umusbong. Kasabay nito, isang karakter ang unti-unting lumitaw sa kanyang likod. Ito ang Demon Word Dao pattern. Nang lumitaw ang Demon Word Dao pattern, ang buong silid ay agad na napuno ng isang nakakatakot na demonic energy. Samantala, ang lahat ng naroroon ay nagulat. Dao pattern. At ang Demon Word Dao pattern na pinakamahirap gisingin. Ang salitang idemonyo ay kabilang sa isang dakilang dao. Napakahirap gisingin. At kabilang sa top 5 na pinakamahirap gisingin. Ngunit nagawa na ito ni Fang Chen sa Haoshan Realm lamang. Paano ito hindi makakapagpagulantang sa kanila? Isang henyo. Ito ay talagang isang henyo sa mga henyo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. At matagal silang hindi nakabawi. Impossible. Hindi rin makapaniwala si Jingying. Ngunit agad itong naging inggit at galit. Hindi siya maaaring mas henyo kaysa sa akin. Matindi niyang sinabi sa kanyang puso. At masama ang tingin kay Fang Chen. Hindi pinansin ni Fang Chen ang gulat ng iba. Sa oras na ito, nasa kritikal na sandali na siya ng paggawa ng elixir. Dahil sa patuloy na pagpasok ng demonic energy sa elixir. Naging napaka-unstable ng elixir. At nanginginig. Kung iba, ang ganitong unstable fusion ay matagal nang nabigo. Ngunit sino si Fang Chen?
Ang kanyang pagkaunawa sa demonic path ay napakalalim. Walang kalaban sa parehong kaharian. Gayon din ang kanyang pagkaunawa sa alchemy path. Nang sumipsip siya ng mana mula sa isang 6th grade alchemist, naging isang 6th grade alchemist na siya. Boom! Nagulantang ang puso ng lahat habang nakatingin sa furnace. Ang elixir na malapit ng mabuo ay nasa bingit ng pagbagsak. Kahit na isang maliit na pagkakamali ni Fang Chen ay magdudulot ng pagsabog ng furnace at pagkabigo. Ngunit ang lakas ni Fang Chen ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Ang kontrol niya sa kanyang isip at ang kanyang konsentrasyon ay umabot sa nakakatakot na antas. Ang tila malapit ng sumabog na furnace ay matatag na kinokontrol ni Fang Chen. Sa wakas, sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, naglabas ng makinang na pulang liwanag ang furnace. Isang kakaibang elixir aura ang bumalot sa buong silid. Kahit nahanda na ang lahat, ngunit nang makita nila na talagang nakagawa si Fang Chen ng 3 art grade elixir, hindi pa rin sila mapakali. Lahat ay gulat. Isang 17 anyos na 3 art grade alchemist. Kung kumalat ang balitang ito, tiyak nagugulatin nito ang buong Shandongyu Alchemy World. Isang 3 art grade elixir ang lumabas sa furnace at napunta sa kamay ni Fang Chen. Lumapit si Fang Chen sa harap ni Meng Tianhuang. At hindi pinansin ang tingin ng iba na parang nakakita ng halimaw. Sabi niya, "Pinuno Meng, maaari mo na itong inumin." Saka lang nagising ang lahat. Sabi ni Meng Tianling, "Keking, hindi ba't ang Zuan Dumodan ay nangangailangan ng kooperasyon ng isang demonic cultivator? Hahanap na ako ngayon ng demonic cultivator." "Hindi na kailangan." Umiling si Fang Chen. "Ako mismo ay isang demonic cultivator. Ako na ang gagawa." Nagulantang ang lahat, Fang Keking. "Huwag." Ang laso na inilipat ng Zuan Dumodan ay direktang pumapasok sa katawan ng demonic cultivator. "Mamatay ka." Nang marinig ito ni Long Chai, agad niyang pinigilan ang lahat. Walang nag-akala na personal na aalisin ni Fang Chen ang demonic poison para kay Meng Tianhuang. Maaari itong ikamatay. Sinabi rin ni Meng Tianhuang, "Maraming salamat, Fang Keking. Mas mabuti na hayaan mo na lang ang ibang demonic cultivators ang gumawa nito. Malaki ang pamilya Meng. Mayroon pa ring mga dead-end demonic cultivators." Umiling si Fang Chen. "Kakaiba ang aking katawan. At mayroon din akong demon word Dao pattern. Alam ko kung paano pinakamahusay na sipsipin ang demonic poison. Tungkol naman sa aking kaligtasan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko ipaglalaban ang aking buhay." Nang makita nilang sinabi ito ni Fang Chen, naisip ng lahat na may katwiran siya. Sino ang handang ipaglaruan ang sariling buhay? Kung gayon, salamat sa iyong pagpapagod, Fang Keking. Sabi ni Meng Tianhuang. Kinuha niya ang elixir mula sa kamay ni Fang Chen. Walang pag-aatubili. Agad niya itong ininom. Agad na sumabog ang demonic energy sa paligid ni Meng Tianhuang. Para siyang isang demonyo. Sa susunod na sandali, isang demonic energy na puno ng kasamaan ang dahan-dahang lumabas. At patuloy na inilabas sa labas ng katawan. Ito ang demonic poison na ginulo si Meng Tianhuang sa loob ng mahigit 100 taon. Bagaman lumabas na ito, kung walang sinumang sumisipsip nito, babalik ito sa katawan ni Meng Tianhuang sa lalong madaling panahon. Nang makita ito ni Fang Chen, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ni Meng Tianhuang. Inaktibo ang demonic sword body. At sinimulan ang pagsipsip ng demonic poison. Ang pagkalason at pagsipsip ng lason ay magkaiba. Kung nalason, tiyak na mamamatay si Fang Chen. Ngunit sa pagkuha ng demonic poison ng may paghahanda, iba na iyon. Nakita na ang demonic poison ay inihahatid. At patuloy na lumalabas mula sa Meng Tianhuang.
at pumapasok sa katawan ni Fang Chen. Buong lakas na inaktibo ni Fang Chen ang demonic sword body. Sa harap ng nakakatakot na demonic poison na ito, hindi siya nangahas na maging pabaya. Matapos ipasok ang demonic poison sa loob ng katawan, maingat na inihanda ni Fang Chen ang daan patungo sa Dantian. Plano niyang ilagay ang lahat ng demonic poison sa Dantian. Sa panahong iyon, sa tulong lamang ng demonic sword body, dahan-dahan niya itong malilinang. Kung kaya ba niyang linangin? Hindi nag-aalala si Fang Chen. Matapos suriin ang loob ng katawan ni Meng Tianhuang, mayroon na siyang pangkalahatang pagkaunawa sa lakas ng demonic poison. Bagaman napakalakas ng demonic poison na ito, hindi ito maihahambing sa demonic sword body. Sa harap ng demonic sword body, anumang walang ugat na demonic energy ay parang langgam. Sa ganitong paraan, ang demonic poison ay patuloy na sinisipsip ni Fang Chen sa kanyang Dantian at ikinukulong. Nang makita nila ang kalmado na ekspresyon ni Fang Chen, kalmado rin ang kanilang puso. Pagkalipas ng 3 oras, sa Dantian ni Fang Chen, ang demonic poison ay nakabuo na ng isang perlas. Bagaman kasing laki lang ito ng palad, isang patak lamang ay sapat na para pumatay ng isang Haoshan Realm Peak Master. Ngunit sa oras na ito, ang demonic poison ay mahigpit na kinokontrol ni Fang Chen. Walang anumang senyales ng pagka-unstable. Nang makita ito, bahagyang nakahinga ng maluwag si Fang Chen. Talagang natatakot siya na baka may mangyaring kakaiba. Mabuti na lamang. Lahat ay ayon sa kanyang inaasahan. Napakaswerte ng pagsipsip ng demonic poison. Pagkalipas ng 5 oras, nagsalita si Meng Tianhuang. Fang Keqing, tama na. Ang natitirang demonic poison sa loob ng aking katawan ay kaya ko nang linangin sa aking sarili. Ngayon, ang demonic poison sa loob ng katawan ni Fang Chen ay kasing laki na ng ulo ng tao. Nang marinig ang sinabi ni Meng Tianhuang, hindi na nagpatuloy si Fang Chen at inalis ang kanyang kamay. Sa sandaling inalis ni Fang Chen ang kanyang kamay, sumigaw si Meng Tianhuang at isang napakalaking presensya ang bumuhos. Sa sandaling ito, hindi na siya mukhang taong malapit ng mamatay, kundi parang isang Diyos ng digmaan. Sa bawat galaw niya, kaya niyang sirain ang langit at lupa. Napakaganda. Tuwang-tuwa si Meng Tianling nang makita ito. Namula pa ang kanyang mga mata at muntik nang maiyak. Ligtas na ang kanyang pamilya Meng. Fang Keqing. Lumapit si Meng Tianling kay Fang Chen at lumuhod ng isang tuhod. Ang iyong kabutihan. Ako. Si Meng Tianling. At ang buong pamilya Meng ay hinding-hindi makakalimot. Seryoso niyang sinabi. Hindi po. Agad na tinulungan ni Fang Chen siya na bumangon. Ito ang kanyang magiging biyenan. Ang biyenan na lumuhod sa kanya ay maaaring magpaikli ng kanyang buhay. Sabi niya, kailangan ko ng isang tahimik na lugar para mag-cultivate. Si Pinuno Ming ay ayos na ngayon. Dati. Dahil mas malakas ang demonic poison kaysa sa kanya. Nahihirapan lang siyang labanan at panatilihin ang kanyang buhay. Ngayon, ang demonic poison ay inilabas na. At mas mahina na ito kaysa kay Pinuno Ming. Naniniwala ako na sa loob ng 2 araw, tuluyan na niyang malulutas ang demonic poison. At saka, Elder Meng, ang iyong sitwasyon ay katulad ng kay Pinuno Ming. May demonic poison din. Kapag nalinis ko na ang demonic poison sa aking katawan, tutulungan kitang lutasin iyon. Paulit-ulit na tumango si Meng Tianling. At lalong nagpasalamat kay Fang Chen. Mabuti. 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 Aayusin ko na ngayon ang lugar para mag-cultivate si Fang Keqing. Paulit-ulit na tumango si Meng Tianling. At agad na nagpunta upang maghanda ng lugar ng cultivation para kay Fang Chen. Fang Keqing.
Babantayan ka namin. Nagliwanag ang mga mata ni na Long Chai at Han Bingxin habang nakatingin kay Fang Chen. Dati, nag-aalala sila sa plano ni An Xiaoling. Naprotektahan si Fang Chen. Naisip nila na hindi siya karapat-dapat protektahan. Ngunit ngayon, sumusunod sila kay Fang Chen ng buong puso. Wala nang anumang pagdududa. Fang Xiaoyu, napakagaling mo talaga sa murang edad. Komplikadong tumingin si Lin Yuan kay Fang Chen. At sinabi, nang makagawa si Fang Chen ang 3 ard-grade elixir. Nalaman niya na minamaliit niya ang batang ito. Sa gilid, si Jing Ying ay mayroon ding komplikadong ekspresyon habang nakatingin kay Fang Chen. Kahit gaano pa siya kayabang at galit, naintindihan niyang talagang talo siya. Hindi ako matatalo sa iyo. 16 na pa lang ako ngayon. Tiyak na maaabot kita. Galit niyang sinabi. Mayroon pa siyang 1 taon. At tiyak na makakahabol siya sa taong ito. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Fang Chen si Jing Ying. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sinabi. At agad na umalis. Nagulat si Jing Ying. Hindi makapaniwala. Hindi man lang siya pinansin ng kabilang panig. Mula simula hanggang wakas. Ganito talaga. Agad na bumuhos ang matinding kahihiyan sa kanyang puso. Na nagdulot kay Jing Ying ng kahihiyan at galit. Ito ang unang pagkakataon na naging alchemist siya. Na ganito siya hinamak o hindi pinansin ng kasing edad niya. Gusto niyang sumigaw. 30 taon sa kanluran ng ilog. 30 taon sa silangan ng ilog. Huwag mong hamakin ang batang mahirap. Ngunit sa harap ng likod ni Fang Chen, nawala ang kanyang kumpiyansa. Masyadong henyo ang binatilyo na ito. Ngunit nang makita ni Lin Yuan ang ganoong ekspresyon ni Jing Ying, sinabi niya, Jing Ying, kailangan mong maintindihan. May mas malaki pa sa langit. At may mas magaling pa sa tao. Napakalaki ng mundong ito. Marami pang henyo kaysa sa iyo. Hindi ako matatalo. Kinuyom ni Jing Ying ang kanyang kamao at galit na sinabi. Nang makita ito ni Lin Yuan, nagbuntong hininga siya. At wala nang sinabi pa. Maaaring maging magandang bagay para kay Jing Ying ang matamaan ng ganoong kahihiyan. Masyado siyang mayabang. Inihanda ni Meng Tianling ang pinakamataas na antas ng guest room para kay Fang Chen sa pamilya Meng. Ang silid ay gawa sa mga espesyal na materyales. Hindi lamang nito kayang ihiwalay ang divine sense detection, kundi mayroon din itong napakalakas na depensa. Pagkatapos magpasalamat ni Fang Chen, pumasok siya sa silid. Sina Long Chai at Han Bingxin naman ay nasa labas upang bantayan si Fang Chen. Matapos siguraduhin na walang problema sa silid, umupo si Fang Chen sa kama at sinuri ang demonic poison sa loob ng kanyang katawan. Sa oras na ito, ang demonic poison ay parang isang malaking bola ng laman na may maraming maliliit na insekto. Patuloy na gumagalaw. Nakakatakot tingnan. Ang demonic poison na ito ay talagang kahanga-hanga. Nasinira nito ang isang dakilang nilalang sa itaas ng questing realm sa ganitong paraan. Hindi ko alam kung sino ang mas malakas. Ito o ang aking demonic sword body. Saka, inaktibo ni Fang Chen ang demonic sword body at sinimulan ang paglinang ng demonic poison. Nang magbanggaan ang demonic energy ng demonic sword body at ang demonic poison, parang nakatagpo ng kalaban. Mas lalong gumalaw ang demonic poison. Talagang, hindi nagulat si Fang Chen nang makita ito. Kahit gaano pa kalakas ang demonic poison. Ito ay demonic energy na walang ugat. Anumang walang ugat na demonic energy ay hindi nangahas na lumaban kapag nakatagpo ng demonic energy ng demonic sword body. Ito ay parang bloodline suppression. Sa ganitong paraan, sinimulan ni Fang Chen ang paglinang ng demonic poison. Pagkalipas ng 2 araw, ang malaking bola ng demonic poison ay tuluyang nalinis ni Fang Chen. At habang naghahanda siyang ihinto ang paglinang,
Bigla siyang nakaramdam na nag-level up ang demonic sword body. Anong nangyari? Nagulat si Fang Chen. At agad niyang sinuri ang kanyang sarili. Nakita niya na ang demonic sword body ay naglalabas ng napakalaking demonic energy. Kasabay nito ay may kasamang toxicity. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Puno ng demonic pattern sa buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang demonic patterns ay hindi na nakakatakot na pula, kundi naging lila. Isang lilang demonic energy ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga halaman sa loob ng silid ay agad na nalanta ng masagi ng lilang demonic energy. Boom! Isang nakakatakot na aura ang sumabog. Ang demonic sword body ni Fang Chen ay umabot na sa 1-0. 0.00% na antas. Sa sandaling binuksan ni Fang Chen ang kanyang mga mata, isang napakalaking demonic energy ang umugong sa buong silid. Buti na lang at matibay ang silid. Kung hindi, guguho ito sa biglaang paglabas ng aura ni Fang Chen. Umiti naman si Fang Chen. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ng pagsipsip ng demonic poison, nakakuha siya ng hindi inaasahang biyaya. Nagsimula ang isa pang talento ng demonic sword body. Demonic poison energy. Ngayon, ang aking katawan ay hindi lamang immune sa lahat ng lason, kundi kaya ko ring maglabas ng demonic energy na mailason. At habang patuloy na lumalakas ang demonic sword body, mas lalong lalakas din ang demonic poison energy. Habang nagsasalita, ikinaway ni Fang Chen ang kanyang kamay. At agad na nabalot ng demonic poison energy ang buong silid. At naging patay na ang lahat. Ang mas nakakatakot ay, ang demonic poison energy ay mayroon ding napakalakas na pagiging lihim. Kahit na ginamit ito ni Fang Chen, mahihirapan ang kalaban na makita na mailason ito. Ito ay talagang isang sandata para sa panlilinlang. Nagtawa si Fang Chen ng bahagya. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganitong uri ng pagkakataon. At kaya pa niyang palitan ang dalawang uri ng demonic energy ng kusa. Hindi ito lubusang naging demonic poison energy. 2 araw na. Ang pinuno ng pamilya Meng ay dapat natapos na sa paglilinis ng lason. Naisip ni Fang Chen. Saka siya lumabas ng silid. Nang makita ni Long Chai na lumabas si Fang Chen, nagtanong siya, Fang Keqing, nalinis mo na ba ang demonic poison na iyon? Sa loob ng 2 araw, siya at si Han Bingxin ay nagbabantay sa labas ng pinto para kay Fang Chen. Tumango si Fang Chen. Salamat sa inyong dalawa sa pagbabantay sa akin. Nalinis ko na. Ngumiti si Long Chai at sinabi, nararapat lamang iyon. Nga pala, ang Master Lin Yuan kanina ay nais makita si Fang Keqing. Ngunit dahil nag-cultivate si Fang Keqing, hindi ko na sila pinahintulutang abalahin ka. Umalis na ang Master Lin Yuan. Bago umalis, sinabi niya na kung si Fang Keqing ay may oras, maaari siyang pumunta sa Tayandan Linglu. Naalala ni Fang Chen na si Tian Lao, na gumamot sa vertigo body ni Meng Yao noon, ay mula rin sa Tayandan Linglu. At mayroon silang 2 5th grade alchemists. Makikita na napakalakas ng Tayandan Linglu na ito. Sa oras na ito, dumating din si Meng Tianling. At tuwang-tuwa nang makita si Fang Chen na lumabas. Fang Xiaoyu, lumabas ka na. Kaya lang din na bumalik sa normal ang aking ama. Nang bumalik siya sa normal, agad siyang humiling na makita ka. Tumango si Fang Chen. Kung gayon, puntahan na natin si Pinuno Ming ngayon. Tapos na rin ang oras. Panahon na para pumunta sa Yujiacheng upang makita si Meng Yao. Pagdating sa silid, muling nakita si Meng Tianhuang. Nang makita ni Meng Tianhuang na dumating si Fang Chen, agad siyang umiti ng magiliw. Nandito na si Fang Xiaoyu. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ang matanda kong buhay.
Ang 5 milyong spiritual stones na ito ay hindi ko babawasan ng isa. Sa kanyang utos, naglabas si Meng Tianling ng isang storage bag. At sinabi ng may ngiti, Fang Keqing, ang 5 milyong spiritual stones ay nasa loob. Sa tabi niya, sina Long Chai at Han Bingxin ay naiinggit na tumingin kay Fang Chen. Kahit na sila ay nasa rurok ng questing realm. Ang 5 milyong spiritual stones ay isang malaking kayamanan pa rin. Si Fang Chen, sa murang edad, ay isa ng milyonaryo. Ngunit hindi kinuha ni Fang Chen ang bag. Sa halip ay yumuko siya at sinabi, Pinuno Meng, hindi na po kailangan. Nararapat po itong gawin ng nakababata. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Meng Tianhuang. May ibig sabihin ang sinabi ni Fang Chen. Nagtanong siya, Fang Xiaoyu, bakit mo nasabi iyan? Sabi ni Fang Chen, sa totoo lang, alam kong, hindi ka dumating dito para sa spiritual stones na ito. Kung gayon, bakit? Para kay Meng Yao. Nang marinig ito, lahat ng naroroon ay nagulat, Meng Yao. Tumingin si Meng Tianhuang kay Fang Chen at sinabi, Anong problema sa aking apo? Tumingin din si Fang Chen kay Meng Tianhuang at sinabi, Pinuno Meng, naaalala mo pa ba ang arranged marriage na itinalaga mo sa aking master? Si Tianyang Zi. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Tianyang Zi. Siyempre, naaalala ni Meng Tianhuang ang kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi ni Fang Chen, agad niyang nahulaan kung sino si Fang Chen. Ikaw ang disipulo ni Tianyang Zi. Si Fang Chen. Inilabas ni Fang Chen ang kontrata ng kasal nila ni Meng Yao. At tumango. Ako po mismo. Kinuha ni Meng Tianhuang ang kontrata ng kasal. At tumingin sa mga salitang may edad na. Hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ilang taon nang wala si Tianyang Zi. Ngunit ang huling pagkikita namin ay parang kahapon lang. Tumingin siya kay Fang Chen at sinabi, Nais mo bang ipagpatuloy ang kasunduan sa kasal? Mahigpit na tumango si Fang Chen. Nang nasa Tianyu Shenzong ako. Nakilala ko si Meng Yao. Nagkasundo kami. Nasa hinaharap ay pupunta kami sa pamilya Meng upang mag-propose. Hindi lang namin inaasahan na biglang magbabago ang pamilya Meng. Naalala ni Meng Tianling na binanggit ni Meng Yao si Fang Chen nang bumalik siya. Sabi niya, nagpadala ng mensahe sa akin si Meng Yao. At binanggit niya ang tungkol sa iyo. Tumingin siya kay Fang Chen at tumango. Tama ang sinabi niya. Napakagaling mo. Hindi nakapagtataka na sinabi niya na ikaw lang ang kanyang pakakasalan sa buhay na ito. Hawak ang kontrata ng kasal. Sinabi ni Meng Tianhuang, Ito ay kasunduan namin ng iyong master. At ikaw at si Meng Yao ay nagmamahalan. Siyempre, hindi ko kayo paghihiwalayin. Tungkol sa pamilya Yu. Malamig nang umisi si Meng Tianhuang. Matapos mamatay ang lolo. Nalaman nila ang aking malubhang sakit. At agad na dumating kasama ang isang malaking grupo ng tao. Pinilit ang pamilya Meng na makipag-ugnayan sa kanila. Hindi ko ba makikita? Nais lang nilang gamitin ang pag-aasawa bilang dahilan. Upang dahan-dahang lamunin ang pamilya Meng. Kumunot ang noo ni Meng Tianling. At nagtanong, bakit napakalakas ng suporta ng ikalawa sa pag-aasawa ng dalawang pamilya? Hindi ba niya susuportahan? Namatay kami ng lolo. Wala nang suporta ang pamilya Meng. Kung hindi ako nagkakamali, naisip niya na ayos lang kahit patayin niya ako sa lason. Dahil naroon pa ang lolo. Hindi lang niya inaasahan na mamamatay pala ang lolo sa labanan. At ako rin ay lalasunin niya hanggang mamatay. Tanging sa pakikipag-ugnayan sa pamilya Yu lamang mapapanatili ang pamilya Meng. At sa suporta ng pamilya Yu. Upo siya sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Talagang napakahusay ng kanyang plano.
Malamig na suminghal si Meng Tianhuang. At malinaw na sinabi ang lahat ng plano ni Meng Dingshan sa kanyang puso. Bumangon siya mula sa kama. At sinabi kay Fang Chen, "Tara na. Pumunta tayo sa pamilya Yu ngayon. At tapusin ang kasunduan sa kasal na ito." Ang pamilya Meng ay hindi kailanman napahiya ng ganito sa Shendongyu. Nagbuo si Fang Chen at nagpasalamat. "Maraming salamat, Pinuno Meng." Dahil si Pinuno Meng na ang namamahala. "Huwag mag-alala, Fang Xiaoyu." Ngumiti si Meng Qianling at sinabi. At muling itinulak ang storage bag sa kanya. "At ang 5 milyong spiritual stones na ito ay kailangan mong tanggapin." Naisa nang tumanggi ni Fang Chen. Ngunit pinigilan siya ni Meng Qianling. Ito ay pangako ng pamilya Meng. At ang pamilya Meng ay laging tumutupad sa salita. Dahil ipinahayag na namin sa publiko na ginamot mo ang aming Pinuno Meng. Ang 5 milyong spiritual stones ay kailangan naming ibigay. Kaya, kailangan mong tanggapin ito. Para kay Fang Chen. Labis na nasiyahan si Meng Qianling. Bagaman mahina ang kanyang cultivation. Naroon ang kanyang talento. Hindi man sa alchemy o sa martial arts. Hindi siya nahuli sa anumang henyo. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang dakilang mandirigma siya. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang puso para kay Meng Yao. Nakita niya ito ng malinaw. Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak kay Fang Chen. At maaari na siyang magtiwala. Sabi rin ni Meng Tianhuang. Tama. Tama. Ang 5 milyong spiritual stones na ito ay kailangan mong tanggapin. Kung hindi ko ibibigay ang aking mahal na apo sa iyo. Nang makita ito ni Fang Chen, wala siyang nagawa kundi magpasalamat at tanggapin. Ayan na. Kumpleto na ang lahat. Panahon na para pumunta sa Yujiacheng. Gusto ko ring makaharap ang matandang Yuli. Malamig na sabi ni Meng Tianhuang. At ang Yuli na tinutukoy niya ay ang Yu family ancestor. Ang Meng Huacheng ay abala pa rin. At patuloy na binabantayan ng lahat ang pagbabago sa pamilya Meng. Dahil ang pamilya Meng ang pinuno ng Meng Huacheng. Anumang maliit na pagbabago ay maaaring magpabago sa kapalaran ng buong lungsod. Lalo na nitong mga nakaraang araw. Biglang isinara ng pamilya Meng ang kanilang mga pintuan. At hindi na tumatanggap ng mga pasyente. Inaktibo pa nila ang formation ng depensa. At walang pinapayagang lumabas o pumasok. Ang kilos na ito ay agad na nakakuha ng pansin ng buong lungsod. Nagdulot ng kaguluhan. Patay na ang pinuno ng pamilya Meng. May alitan sa loob ng pamilya Meng. At iba pang chismis ang kumalat. Akala nila ay may malaking kilos na mangyayari sa pamilya Meng. Ngunit sa loob ng ilang araw na ito, napakatahimik ng pamilya Meng. Nagtaka ang lahat. Hindi nila alam na sa labas ng Meng Huacheng, sa isang malaking lumilipad na barko, ang pinuno ng pamilya Meng na si Meng Tianhuang, na pinag-uusapan nila, ay nasa loob ng barko patungo sa Yujiacheng. Maraming matataas na opisyal ng pamilya Meng ang kasama sa paglalakbay na ito patungo sa Yujiacheng. Sina Long Chai at Han Bingxin ay natural na sumama rin. Kasama rin si Fang Chen. Matapos makipag-usap kina Meng Tianhuang at iba pang matataas na opisyal ng pamilya Meng. Bumalik siya sa kanyang silid. Bago pumunta sa Yujiacheng, mayroon pa siyang isang layunin na kailangan niyang tapusin, ang pag-abot sa Xiantian Realm. Dahil sa paglalakbay na ito patungo sa Yujiacheng, may isang taong kailangan niyang patayin sa kanyang sariling kamay. Iyon ay si Yuan Wen. Ilang beses nang sinubukan ng kabilang panig na patayin siya. At inaagaw pa si Meng Yao sa kanya. Kung hindi niya ito papatayin, hindi siya mapakali. Ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa rurok ng Haoshan Realm. At nakuha niya ang elixir core ng isang demonyong halimaw. Sabi nga, handa na ang lahat. Kulang na lang ng isang huling tulak.
Una, ay convert ang spiritual energy. At kapag na-convert na ang lahat, saka sisirain ang bottleneck. Mayroon siyang 5 elixir cores. Naniniwala siya na walang magiging problema sa pag-abot sa Xiantian realm. Saka sinimula ni Feng Chen ang pag-breakthrough sa kanyang realm. Una, kumuha siya ng 1 elixir core at agad itong ininom. Agad na sumabog ang lakas ng elixir core sa loob ng kanyang katawan. At patuloy itong sinisipsip ng Dantian. Nagsimulang magbago ang Haoshan spiritual energy. Dahan-dahang nagiging Xiantian spiritual energy. Kung iba, sapat na sana ang 1 elixir core para sa conversion ng Xiantian spiritual energy. At para sa pag-breakthrough sa Xiantian realm. Ngunit kakaiba ang katawan ni Feng Chen. Ang kanyang Dantian at spiritual energy ay mas malakas ng ilang beses kaysa sa ordinaryong cultivators sa parehong realm. Ang 5 elixir cores ay masasabing sapat lang. Sa ganitong paraan, tumagal ang conversion na ito ng 5 araw. Nang inumin ang ika-5 elixir core, ang spiritual energy sa loob ng katawan ni Feng Chen ay sa wakas ay lubusang naging Xiantian spiritual energy. Isang hakbang na lang ang kailangan upang maabot ang Xiantian realm. Panahon na. Sumigaw si Feng Chen. At 3 patak ng demonic sword blood ang kusang nasipsip. Saka gumamit ng 3 patak para sa demonic sword body. Tulad ng dati, nag-cultivate at nag-breakthrough ang katawan at kaluluwa ng sabay. Bagaman ang katawan ay hindi nag-breakthrough sa isang malaking realm. Walang problema doon. Sa pag-breakthrough ng kanyang katawan, ang kanyang Xiantian realm ay magiging mas matatag matapos ang breakthrough. Hindi ito sikreto sa cultivation world. Alam ito ng karamihan sa cultivators. Ngunit ang pagpasok ng 6 na patak ng demonic sword blood sa katawan ay hindi magandang bagay. Tandaan, sa simula, kalahating patak lang ay halos pumatay na kay Feng Chen. Sa sandaling pumasok ang demonic sword blood sa katawan, nanginginig ang katawan ni Feng Chen. At agad na bumalot sa kanya ang matinding sakit. Kahit na buong lakas na ginamit ni Feng Chen ang kanyang anding demonic sea, nahihirapan pa rin siyang manatili sa bingit ng pagbagsak at pagkawala ng malay. Ngunit hindi siya maaaring mawalan ng malay. Ito ang pinakamahalagang sandali. Kapag nawalan siya ng malay, ang demonic sword blood ay magiging walang kontrol. At sisirain ang kanyang katawan. Mamamatay o mapipinsala siya. Alam niyang puno ng panganib ang ganitong breakthrough. Ngunit upang lumakas, kailangan mong humarap sa panganib. Kung hindi, mananatili ka lang sa pinakamababang antas ng cultivation world. Pinilit niyang manatili ng matindi. Kasabay nito, patuloy na bumibilis ang kanyang realm. Buong lakas na sinisira ang manipis na membrane na natitira sa Xiantian realm. Boom! Sa wakas, sa isang sigaw ni Feng Chen, sumabog ang aura sa kanyang katawan. Sumabog ang Xiantian spiritual energy. Nakarating siya sa Xiantian realm. Hindi lang iyon. Ang kanyang katawan ay nag-breakthrough din at umabot sa bone-breaking 8-fold. Matagal na panahon pagkatapos, dahan-dahang nawala ang aura. Binuksan ni Feng Chen ang kanyang mga mata. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Ito ba ang Xiantian realm? Sa oras na ito, naramdaman ni Feng Chen na iba na ang buong mundo. Mas malinaw ang kanyang pagkaunawa sa paligid. At mas puro ang spiritual energy. Ang kanyang katawan ay mas magaan at mas mabilis kaysa dati. Sa oras na ito, bahagyang gumalaw ang maliit na door. Nagbukas ang ika-6 na palapag. Sa wakas, nagbukas na. Masayang pumasok si Feng Chen sa maliit na door. Pareho pa rin ang loob. Isang mesa at isang upuan. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang kahon. Pareho pa rin ang laman ng kahon tulad ng dati. Mayroong 28 patak ng demonic sword blood. Bukod dito,
Mayroon ding isang espesyal na light body na parang kalawakan. Ano ito? Nagtatakang tumingin si Fang Chen sa light body. Sa susunod na sandali, agad na pumasok ang light body sa kanyang katawan. Agad na namulaklak ang isang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nagbukas ang ilang hindi pa nabubuksan na meridian, Heaven Meridian, Divine Fate Meridian, Coccyx Meridian, Life Releasing Meridian, Spirit Connecting Meridian, Sea Fate Meridian. Ang 6 na meridian na ito ay unti-unting nagbukas. At hindi na kailangan pang gabayan ni Fang Chen. Boom! 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 Ang aura ni Fang Chen ay patuloy na tumataas sa nakakagulat na bilis. Ang spiritual energy sa loob ng kanyang katawan ay mas nagiging puro at malakas. Nagpapataas ng isa-isa. Ang pinakamahalaga ay ang kapangyarihang ito ay malakas at puro. At nararamdaman ni Fang Chen ang saya ng pagpapataas. Nang walang anumang sakit. Ang ganitong proseso ay tumagal ng 3 oras bago matapos. At ang 6 na meridian na ito ay lahat ay nagbukas. Binuksan ni Fang Chen ang kanyang mga mata. At muling sumabog ang kanyang aura. Isang random na suntok ay kayang maglabas ng nakakatakot na lakas. Habang parami ng parami ang nabubuksan na meridian, mas bumibilis din ang kanyang kakayahang mag-ipon ng spiritual energy. Huwag maliitin ang mabilis na pag-ipon ng spiritual energy. Sa hinaharap, sa paglinang ng mas matataas na cultivation techniques, mayroon itong malaking benepisyo. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Ang kanyang ekspresyon ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Maliit na Tor. Naiinip ka ba dahil masyado akong mabagal magbukas ng meridian? Kaya binigyan mo ako ng ganitong biyaya? Bahagyang umiti siya. Saka lumabas ng silid. Lumabas na si Fang Xianxi. Sa deck, nakita ni Meng Tianhuang na lumabas si Fang Chen. At sinabi ng may ngiti. Bukod sa kanya, sina Meng Tianling, Long Chai, at iba pa ay naroon din. Yumuko si Fang Chen at sinabi, Opo. Tumingin si Meng Tianhuang kay Fang Chen at nagulat. Fang Xianxi, ang iyong lakas ay biglang tumaas ng ganoon karami sa isang breakthrough. Xian Chen Realm first layer pa lang naman. Bakit sa tingin ko? Ang iyong aura ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong Xian Chen Realm mid-stage. Napansin din ng iba ang lakas ng aura ni Fang Chen. At lahat ay gulat. Mapagkumbabang sinabi ni Fang Chen. Sa awa po, nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa cultivation. Nakarating na tayo. Sa oras na ito, sabi ni Meng Tianling. Lahat ay sabay-sabay na tumingin sa malayo. Nakita ang isang malaking lungsod sa malayo. Lumitaw sa kanilang paningin. Iyon ay ang Yujia Cheng. Bagaman hindi kasing yaman ng Meng Hua Cheng. Napakaganda pa rin ito. Sa oras na ito, napakaabala ng Yujia Cheng. Puno ng palamuti. Patuloy na may mga lumilipad na barko na pumapasok at lumalabas. Sabi ni Meng Tianling. Binilang ko na. Malapit na rin ang oras. Tumingin siya kay Meng Tianhuang at sinabi. Ama, paano natin ito lulutasin? Tumingin si Meng Tianhuang kay Fang Chen at sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi ang pamilya Meng ang bida, kundi si Fang Xianxi. Nang marinig ito, ang lahat ay tumingin kay Fang Chen. Ngumiti si Fang Chen. Ngumiti si Meng Tianhuang at sinabi. Fang Xianxi, kung guguluhin natin ang kasal, kailangan syempre may bida. At ikaw ang pinakaakma. Kaya, ikaw ang magdedesisyon kung paano tayo kikilos sa pagkakataong ito. Maraming salamat. Pinuno Meng. Tumingin si Fang Chen sa lungsod sa malayo. Bahagyang umiti. Huwag na tayong magplano. Kailangan lang natin siyang agawin. Ha 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 ha.
Malakas na tumawa si Meng Tianhuang. Ha 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 ha. Bakit kailangan pang maging formal sa pamilya Yu? Kahit na namatay ang lolo, hindi natatakot ang pamilya Meng sa pamilya Yu. Kung gusto nilang agawin natin siya sa araw ng kasal. Pinilit ako ng pamilya Yu sa aking oras ng kahirapan. Kaya ako rin ay ipapahiya sila sa harap ng lahat ng pamilya at puwersa sa Shendong Yu. Habang nagsasalita siya, naging malamig ang ekspresyon ni Meng Tianhuang. Saka, ang grupo ay pumasok sa Yujiacheng. At lihim na nagtago. Mabilis ang oras. Dumating ang araw ng kasal ng pamilya Yu at Meng. Ngayon, napakaabala ng Yujiacheng. Puno ng palamuti. Mula sa daang lungsod sa paligid. Maraming kinatawa ng iba't ibang puwersa ang dumating. Upang dumalo sa kasal ng pamilya Yu at Meng. Si Meng Yao, bilang isang nangungunang henyo ng Chenyu Shenzong, ay hindi lamang tanyag sa sekta, kundi kilala rin sa buong Shendong Yu. Nang tanungin si Meng Yao na pakasalan si Yu Yuanwen, ito ay naging sensasyon sa buong Shendong Yu. Crackling. Bumuhos ang ingay ng paputok sa buong lungsod. Napakaabala at masaya. Bilang pinuno ng Yujiacheng, ang kasalang binata ng pamilya Yu ay natural na isang napakahalagang araw. Ang buong lungsod ay naging pula. Masaya at abala. Maaga pa lamang. Napakaabala na ng pamilya Yu. Nakaupo si Meng Yao sa kanyang silid. Suot ang kanyang wedding dress at phoenix crown. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay pinaganda ng husto. Nalalong nagpapaganda sa kanyang kaakit-akit at kahangahangang anyo. Sino man ang makakakita ay mamamangha sa napakagandang mukha ni Meng Yao. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang ningning. Tanging kalungkutan at pagkalungkot. Ngayon ang araw ng kanyang kasal. Ngunit wala pa ring balita mula kay Fang Chen. Hindi rin siya lumitaw. Dagdag pa, ang kanyang lolo ay malubhang may sakit at maaaring malapit na sa kamatayan. Sa kanyang pagkabalisa, nadagdagan pa ang kanyang kalungkutan. Ngunit ngayon, mas naging tahimik siya. Tumingin sa langit sa labas ng bintana. Bulong niya sa sarili. Lolo. Fang Jej. Malapit na kayong puntahan ni Meng Yao. Sa oras na ito, may isang mahabang karayom na nakatago sa kanyang damit. Kung sa huli ay delikado pa rin si Fang Chen. Walang pag-aatubili siyang magpakamatay. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang matchmaker ng may ngiti. At nagdala ng ilang mga alila. Nang makita niyang nakatingin si Meng Yao sa labas ng bintana, sabi niya, "Ay! Oh! Napakaganda kong bride. Malapit na ang seremonya. Bakit ka pa nagde-daydream dyan?" Sa kanyang senyas, kinuha ng mga alila ang pulang belo at inilagay sa ulo ni Meng Yao. Saka siya tinulungan nilang lumabas ng pinto. Hindi tumutol si Meng Yao. Sa ngayon, kahit anong gawin niya, walang silbi. Naglakad sila sa mahabang pasilyo. Patungo sa lugar ng piging ng pamilya Yu. Dito ay puno ng mga hapagkainan. Maraming kinatawa ng iba't ibang puwersa ang nagsipag-upo. Nagbati ng pagbati sa pamilya Yu. Napakaabala. Ang pinuno ng pamilya Tianan Bingja. Si Daok Xingyuan. Ang dumating. Ang great elder ng pamilya Liu Yun. Si Dao Luocheng. Ang dumating. Ang pinuno ng Longshan Group ay dumating. Ang mga nagbibigay bati ay lahat ng puwersa na mayroong ganap na otoridad sa Shendong Yu. Ngayon, nanganganib ang pamilya Meng. Kaya natural lamang na kailangan nilang pasayahin ang pamilya Yu. Na pumangalawa sa pamilya Meng. Binabati kita. Yu family ancestor. Sa iyong matagumpay na pagbabalik. Yayaman na si Yu family ancestor sa hinaharap. Huwag mong kalimutan ang aming mga matatandang kaibigan. Ang lahat na nagbibigay bati ay mga pinuno ng Shendong Yu. Ngunit sa harap ni Yuli,
Kailangan nilang maging magalang. Ha 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 ha. Isang malakas na matanda ang nakaupo sa pangunahing pwesto. Siya ang Yu family ancestor. Si Yuli. Sa gilid naman ay isang nasa edad na lalaki. Siya ang ama ni Yu Yuanwen. Si Yu Zhenggu. At siya rin ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Yu. Nandito rin si Yu Yuanwen, na nakaupo sa kabilang gilid ni Yuli. Nagpapakumbaba at magalang na nakikipag-usap sa mga matatanda. Samantala, sa mga kabataan, karamihan ay naiinggit. Ang napakagandang mukha ni Meng Yao ay tanyag sa buong Shandongyu. Ang pangarap na babae ng di mabilang na lalaki. Ngunit ngayon, ang kanilang diyosa ay magpapakasal kay Yu Yuanwen. Paano ito hindi makakapagpagalit sa kanila? Para sa mga inggit na tingin na ito, nasiyahan at nagmamalaki si Yu Yuanwen. Samantala, nakaupo si Meng Dingshan sa kaliwang bahagi. Naisip niya na pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Meng ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Labis siyang natuwa. Bagaman mayroong ilang kapalit. Ano naman iyon? Basta makuha niya ang pamilya Meng. Lahat ng ito ay sulit. Pumasok na ang bride. Sa oras na ito, isang matandang babae ang malakas na sumigaw. Agad na napunta ang tingin ng lahat sa isang pinto. Nakita ang dalawang alila na umaakay kay Meng Yao, na nakasuot ng kanyang wedding dress at phoenix crown. Dahan-dahang lumabas. Kahit na hindi makita ang napakagandang mukha ni Meng Yao sa ilalim ng pulang belo. Naakit ang lahat sa kanyang aura. Tumingin si Yuli kay Meng Yao na papalapit. At kumislap ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Naisip niya na ngayong gabi ay makikipaglaro siya sa ganitong uri ng kagandahan. Kahit na siya ay may maraming karanasan, hindi maiwasang maging magulo ang kanyang puso. Mayroon siyang paraan upang lutasin ang vertigo body. Nakuha niya ito sa larangan ng digmaan. Ngunit, hindi naman talaga kailangan ang tinatawag na dual cultivation. Nang makita niya ang kaakit-akit at kahangahangang mukha ni Meng Yao, nagkaroon lamang siya ng pagnanasa. Naglakad si Meng Yao sa gitna ng mataas na entablado. Dahil ang paggawa ng video ay nangangailangan ng oras. Sa mga nais makita ang karugtong ng kwento ni God King Brother ng mas maaga, maaari ninyong i-download ang ACD Xiaoshu at hanapin ang T God King Brother. Siguraduhin na hindi mali ang spelling o may kulang na salita. Ang unang lalabas ay iyon.